Welcome back sa aking channel. For today's video ay gusto ko lang i-share yung aking nalaman, natuklasan about sa PhilHealth. Kasi kahapon ay nagpunta ako sa PhilHealth office dito malapit sa amin and ayun, so gusto ko lang siyang itanong sa inyo kung kaparehas ko din kayo na hindi pa fully paid. I mean, hindi naghuhulog. Ayan, so hindi ka din ba naghuhulog sa iyong PhilHealth? Ayan, so kasi last 2019 pa ako nagpa-register and ayun, so ngayon ay 2024 na. Tapos, I think, nakalagay dito sa aking record, ito galing to sa PhilHealth. Ayan, so ipapakita ko na lang kasi wala namang ano. Basta ito yon yung breakdown ng PhilHealth na binigay sa akin kahapon ay, ayun, nakita ko nga, 2 beses lang ako naghulog and simula pa yon noong 2019. Tapos ngayon, ano na, 2024. And syempre, yung ID ko na yon yung pinakauna ko na 2019 na nagpa-register ako ay ano na siya, yung parang hindi na siya, kailangan ko na siyang ipa-update. So, last 2023, so ayun nga, nagpunta ko dun sa office ng PhilHealth and yun, sabi, kailangan ko daw ipa-update yung aking PhilHealth. And ayun, so, actually nakita doon na may record pa ako, kaya lang parang binago yung number ko kasi hindi na nga siya active. So, kung kaparehas tayo ng sitwasyon na 2019 pa tapos hindi nakakapaghulog, ayun, actually kasi dati naging OFW ako and ewan ko ba, bakit wala siyang hulog. And ayun, basta, very complicated. Nagulat na lang ako wala siyang hulog kasi inopen ko yung PhilHealth ko na yun ay dahil yun sa agency ko na nag-apply nga ako na OFW. So, ayun, so wala nga siyang hulog. And then, kapag kaparehas tayo na wala siyang hulog na simula pa noong 2019, kailangan mo siyang ipa-update. Pumunta ka sa PhilHealth, katulad ng sa akin kasi ayun nga, dahil nga wala siyang hulog, hindi lumalabas sa kanilang database, hindi lumalabas yung record mo. Tapos ayun, tapos nung in-update nila, binigyan nila ako ng panibagong ID, PhilHealth card number, bago na yung ID ko. Kasi nga, ayun nga, so hindi nga lumalabas sa database nila yon. So, ayun, so bago na yung aking PhilHealth card number, tapos, ayun, doon nakita, simula pa ako na-register 2019 ay wala nga akong hulog. So, sobrang napakamura pa pala noon kasi ang contribution noon ay nasa, ano lang, binura kasi nung lalaki, 290, 275 yata to, 2019. Tapos nung 2020, naging 300 siya hanggang 2021. Tapos etong 2022 hanggang 2024, 2022 hanggang 2023, 400 pesos na yung contribution. So, hindi ko alam yun kasi nga hindi nga ako naghuhulog. Ayun. So, ngayon, 2024, ayun, so nagtaas. So, basically, every 2 years nagtataas yung ating mga PhilHealth contribution na ngayon ay 500 na. So, ang laki na ng balance ko. Actually, kung kinompute ko siya, so nagre-range siya ng 8, like 20k plus, ganyan. 20,000 plus. So, medyo mabigat. So, ngayon, sabi ng, nung nag-assist sa akin kahapon, ay si PhilHealth daw ay magbabago daw ng rules and regulation baka next year. Kasi, 'di ba? Kasi yung kapitbahay namin noon, kahit wala siyang contribution, nagagamit niya, lalo na yung nanganak siya, kahit wala naman siyang binayad, pero pinakita niya lang na PhilHealth member siya, and wala siyang binayaran kahit piso, as in. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Kasi I think yun yata yung policy ni PhilHealth kahit na parang yung tulong para sa mga mahihirap na katulad natin na walang pambayad. So, pinapayagan tayo ni PhilHealth na magamit yung ating PhilHealth member tayo, PhilHealth card na kahit wala tayong contribution. So, pwede natin siyang magamit. So, ngayon, sabi nung nag-assist sa akin kahapon ay baka next year magbabago na yung policy ni PhilHealth na hindi mo na siya pwedeng magamit kapag hindi daw fully paid. Ayan, yung kapag wala kang hulog, hindi mo fully paid yung iyong contribution, ay hindi mo siya pwedeng magamit. So, yun yung doon ako kinakabahan. Kaya actually, yung reason na nagpunta ako ng PhilHealth, na medyo nagtanong-tanong ako doon kahapon dahil nga ay gusto kong gamitin yung aking PhilHealth dahil meron akong ipapagawa. Meron akong ipapatanggal sa aking katawan. Ayan. So, meron kasi akong maliit na bukol. So, gusto ko siyang ipatanggal. And, syempre, kailangan natin ng PhilHealth kasi medyo may kamahalan yung surgery. Ngayon, doon, kaya ako nagpunta doon dahil gusto ko siyang tanungin kung pwede ba. Kasi ang plano ko, kasi alam ko talaga, kasi from 2019, 2020, wala akong hulog. So, sabi kasi nung hospital, kailangan ay ipa-update mo yung PhilHealth mo para magamit mo. So, ayun, kaya ako nagpunta doon sa PhilHealth kahapon. And tinanong ko doon, kasi plano kung magagamit ko ba siya this year, babayaran ko yung this year lang. And magagamit ko ba siya agad? I mean,
i-honor ba yun ng hospital. So, sabi nung nung nag-assist sa akin na, oo daw, magagamit pa. Actually, tinanong niya ako na ilang beses ko na daw ba nagamit yung aking PhilHealth. Sabi ko, hindi ko pa yan nagamit and yun, pinagpipray ko na hindi ko siya magamit, di ba? Ayaw natin yun magamit na magkakasakit tayo dahil yun, para magamit natin yung PhilHealth natin. So, hindi natin yan pinagpipray na magkasakit tayo. So, yun, sabi ko, so, awa naman ng Diyos ay hindi ko pa yan siya nagagamit kahit kailan. So, sabi niya, kung gagamitin mo siya, kailangan maghulug-hulugan mo siya. Basta kahit magkano, basta kailangan mo siyang hulugan. And magagamit mo yan. Sabi niya, tatanggapin niya ng hospital kung saan ka man magpapagamot. Sabing gano'n nung lalaki kahapon. So, yun. So, medyo nakahinga ako kasi nag-inquire na ako sa hospital kung magkano yung magiging gastusin namin kapag nagpa-surgery ako. Pumapatak siya ng 20,000 plus. Okay? Hindi pa kasama yung mga gamot, tapos yung check-up pa. Actually, bago ako magpasimula na magpa-check-up, nag-ano muna ako kung magkano gagastusin lahat. Kasi kung hindi kaya, di pag-iipunan muna. So, ayun. So, so ngayon, medyo nakahinga ako dahil nga ay magagamit ko nga yung aking PhilHealth kasi malaking bagay yung meron tayong PhilHealth dahil ay sabi ng doktor na mag-aano sa akin, kasi yun lang kasi yung hospital na malapit dito sa amin and ayoko nang lumayo kasi mahirap yung magbiyahe pa ng malayo tapos 'di ba na surgery ka. So, yun dito sa malapit sa amin kasi private siya. So, ang babayaran daw kung walang PhilHealth ay nagre-range siya ng 40 to 50,000. O, 'di ba? Ang mahal, sobra. So, ngayon, sabi ko, wala na bang bawas yun? Sabi ko, pwede ko ba magamit yung PhilHealth ko? Sabi ng doktor, kung meron kang PhilHealth ay malaki yung mababawas doon. So, magre-range na lang ng 20,000 daw kapag ka merong PhilHealth. So, ayun na nga. Kaya ako nagpunta ng PhilHealth and yun, pina-update ko. And yun, doon nalaman ko nga na pwede ko siyang magamit. And ngayon, sabi nung PhilHealth officer na nag-assist sa akin kahapon ay kailangan niyo po siyang i-update and hulug-hulugan talaga kasi baka pagdating ng next year, mas lalo daw akong mahirapan kasi syempre magtataas na naman yan. Tapos, just in case daw na kailangan ko siyang gamitin, hindi ko siya agad-agad magagamit, gawa nga ng sobrang laki pa ng balance ko kasi nga wala akong hulog. Ayun, so yun, so naisipan ko share to sa inyo sana na sa mga hindi nakakaalam and ayun, so kailangan talaga ay update natin ang ating mga PhilHealth kasi hindi natin yung mga hindi natin inaasahang mangyayari and at least kahit papaano ay meron tayong PhilHealth na malaking tulong talaga kapag meron kang PhilHealth. So, yun lang, na-share ko lang. Thank you for watching. Hope you like this video. Please give me a thumbs up. Please give me a thumbs up and do subscribe to my YouTube channel. Ayun, so please like this video. Thank you for watching. Bye!